Samantala, tuluyan ng natuldukan at naresolba ang usapin ukol sa Manila hostage crisis noong taong 2010 kung saan 8 Hong Kong nationals ang nasawi. Ito ay matapos magkasundo ang delegasyon ng Pilipinas sa Hong Kong government officials na tuluyan ng tapusin ang naturang usapin. Si Elena Luna ang ating tagapagbalita. We're happy that it has come to a solution. We're very happy that we are where we are now. It is the beginning of a new journey. Ganito ay nilarawan ni Cabinet Secretary Jose Rene Almendras ang naging pagresolba sa nangyaring Manila hostage crisis. Sa press briefing sa palasyo, ipinakita ni Almendras ang ilang mga pictures kasama na ang naging pag-uusap nila ni Hong Kong Chief Executive Leung Chun-ying na nagpaabot ng mensahe ng Pangulong Aquino. Please tell President Aquino I thank him very much and I must acknowledge that he is truly a man of his word. I remember our conversation in Bali, and I look forward to meeting him and shaking his hand during the next APEC conference. Sa huling APEC Summit sa Bali, Indonesia, nag-usap sina Pangulong Aquino at ang Hong Kong Chief Executive. Sa meeting na ito, Oktubre noong isang taon, nabuo ang adhikaing magkaroon ng win-win solution sa insidente. Si Almendras ang inatasan ng parehong lider na humawak nito. Kaya mula noon hanggang kahapon, palihim siyang nagbabiyahe sa Hong Kong para makipag-usap sa mga opisyal doon. Ayon sa kalihim, nabuo ang resolusyon sa 4 na kahilingan. Una rito ang pagpapaabot ng pakikiramay ng Pilipinas, pangalawa ang pagbibigay ng karagdagang token of solidarity. Nangako rin ng Pilipinas na paiiralin ang batas para mapanagot ang mga responsable sa insidente at tiniyak na hindi na ito mauulit. Yung deal na to po, legal, meron diplomatic, merong personal at merong cultural. Ganun po ang pinagbabalance namin. Tumangging ibunyag ni Secretary Almendras kung magkano ang pinagkaloob na token of solidarity. Nilinaw niya na nanggaling ito sa mga donasyon at hindi sa pera ng gobyerno ng Pilipinas o Hong Kong. Sinabi rin niya na hindi lahat ng pamilya o biktima ay tumanggap ng token. Because some of them do not believe that it is appropriate for them to accept money in exchange for this. And we are truly appreciative of that belief. There is an extreme sensitivity to that topic. This is precisely why we did not use the word compensation. As I explained during this meeting to the families that no amount can ever compensate for human life. I expressed to them that just like you, we Filipinos, despite the fact na tinatamaan tayo ng bagyo one day and we lose thousands of lives, we still consider human life as very important. Ayon sa kalihim, naging mahalaga sa pakikipag-usap sa mga pamilya ng biktima ang tono ng boses nila. Nakatulong din na hindi politiko ang humarap sa kanila. May iba't ibang kondisyon ang bawat pamilya at nakatulong daw dito ang pagpunta rin sa Hong Kong ni dating Pangulo at ngayong Manila Mayor Joseph Estrada. In essence, we addressed most of the issues, but there was some of those things that a national government cannot say that we felt, sinabi na naman nila, they passed this resolution early last year. So that was very, it helped. Bukas nakatakdang bumalik ng Pilipinas si Estrada. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.